Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa buong buwan ng August 2024? Collective reading nga pala to. Pwede nangyayari na o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender, as long as tama naman sa sitwasyon nyo yung reading. Ganun na nga lang. Wag nyo nang pansinin ang gender. Ano yan? Baliktad. Okay to. Baliktad lang to. Relationship reading siguro to. Ay, wait lang. Tingin ko ano to? Relationship. Sila pa rin eh. Siguro pamilyado sila kasi family card to eh. So again, ang relasyon dito pamilyado. Saka nagsasama pa rin sila sa isang bubong. Pero nag-aaway sila eh. O hindi sila magkasundo o hindi sila nagpapansinan. Pero kung ganun ang case, eto, mukhang magkakaayos na sila oh. Sabihin natin, yun ang wish. O regardless kung yun ang wish o hindi, basta may healing dito oh. Kahit nga ito, mental strength. Finding mental strength. Ito naman ay communication o clarity. Success. Kasi breakthrough. So again, mukhang di sila nagpapansinan ngayon, pero don't worry. Maayos pa naman, oh. Ano kayang pinagawayan ng mga to? Saka to yung current situation na napunta sa dulo. Anong pinag-aawayan nila? Hindi naman to third party, although ada woman to. Ito yung energy ng babae. Ano yan? Ano pinag-aawayan nila? 9 of Wands. Siguro, hindi basta-basta nagpapatalo tong babae kasi ano to eh, not giving up, di ba? Pwede rin naman, may ongoing battle pa rin sila hanggang ngayon. Hindi nga matapos-tapos. Pero
Pero energy to ng babae. So, ibig sabihin, naiinis yung babae dun sa lalaki. Dahil may ongoing battle sila dito. Ano kaya yun? Ay, ongoing battle. Problema nito mga to. Malamang ongoing kasi nga, hindi pa rin sila napapansinan dito. At least alam natin na nanggaling sa babae itong energy. Siya yung nakakaramdam nito. Ito kasi yung housewife o wife in general. Mukhang malalim na yung pinagugatan nito. Kasi to past. Paulit-ulit na problema o someone sa past. Kung dito someone sa past ay problema na sa past na paulit-ulit sa present. Improvement sa pera, baka pera lang. Yun lang yung pinagugatan, pera. Nainis yung babae sa asawa niya, siguro dahil malit ang sahod, o malit ang kita, o walang work, o hindi alam ng asawa niya kung ano bang gusto niya sa buhay. Basta pera. Pero maganda kasi baligtad to. Kasi ito tayo. Katulad nga ng sabi ko kanina dun sa unang spread, maayos naman eh. Ito naman yung pinag-aawayan nila kasi mag-i-improve naman na yung pera dito. Mawawala na ang hardship. Ayun, end of hardship. Ito naman na healing din. Restoration of something. Pero again, pera lang ang problema. Sabagay, nakakainit talaga ng ulo pag wala kang pera. Wala kang makain, maraming babayarin. OMG. So, energy to ng babae, ha? Siya yung buwisit dun sa asawa niya. Kaya di sila nagpapansinan dito. Pero wala namang other woman o other man. Ngayon, wala ibang detalye dito. Ano pa masasabi nitong oracle deck natin dito sa sitwasyon na to? Oy, prosperity. Yan maganda. Pero tingnan pa natin yung susunod. Uy, Lakshmi pala to, oh. Hindi ko akalain na ang goddess pala dito sa deck na to ay god ng Hindu. Alam ko Lakshmi goddess ng pera o prosperity. So goddess pala to ng Hinduism. Ito, di ko to kilala. Ito lang kilala ko, Lakshmi. Sensuality, summer spirit, growth, magic, ano yun? Oh, baka ito na yung magic. Kasi di ba magkakaayos naman eh. Magkakaroon ng pera, di ba? Ayun, may improve ang pera dito. Finances, kasi ito yung prosperity Baka yun na yung magic. Magkakapera, maayos ang problema sa pera. Babalik ang sensuality. Kasi nga, hindi sila nagpapansinan, di ba? Yung mga bida sa kwento. Babalik ang sensuality. At ito, growth. So, ibig sabihin,
Wala namang hiwalayan dito dahil growth eh. So magkasama pa rin sila hanggang sa future dahil growth eh. Sabay-sabay silang tatanda. Pero August lang kasi itong reading natin eh. So sa madaling salita, kahit na ganyan na nag-aaway sila sa pera, sila magkasundo, wala namang hiwalayan. Kasi magkakapera naman dito. Saka babalik ang sensuality. Yun na yung magic dito. Na maayos pa ang lahat. Mabubuo pa rin ang pamilya. Sa bagay, hindi naman sila naghiwalay. Hindi lang sila nagkikibuan. Magkasama pa rin naman sila sa isang bubong. Yun nga lang, siguro may bangayan o hindi sila napapansinan. Pero don't worry, magiging okay din ang lahat. Lalo't may magic tayo dito. Saka prosperity, oh. Anyways, para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi, ito ang partner ng Scorpio sa kwento na to. Regardless kung sino siya sa kwento, kung siya ba yung babae o lalaki, basta ito yung partner ng Scorpio. Virgo, Capricorn, ano to? Virgo ulit, Gemini, eto, Pisces, Sagittarius. Ang dami naman. But anyways, alin man dyan. Okay? Yung tatamaan ng reading na to, ito yung partner ng Scorpio, yung mga yan. Alin man dyan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po.